Tahimik ang kalsada noon, nakatago ang araw at bagyang humahangin. Papunta sana kami kay Bukyo nang mapansin namin si Lola na mabagal na naglalakad sa tabi ng kalsada. Nakayuko, tangan ng isang tungkod, suot ang isang lumang bestida. Hindi alintana ang mga sasakyang dumaraan sa tabi niya. Parang may hinahanap si Lola na matagal nang nawawala. Isang lugar, isang tao, o marahil isang alaala mula sa nakaraan. Kaya nagpasya na kaming kausapin na si Lola. Saan po kayo galing, Lola? Hindi, tindahan. Ali ako sa bahay. Galing kayo sa bahay niyo, nag-ano po kayo sa tindahan? Nangutang na amikot ako. Aday pa akong kwarta. Ora pa ako. Yago. Nakautang man ako dyan kung ano ang igwa. Kundi direct nakakuha. Ayun. Nabayad ako. Nabayad po Pag-window ko. Opo. Ngayon po, di po kayo nakautang. Direct. Bili na lang tayo nung sinasabi mo, okay lang. Ha? Bili po tayo. Saan po yung tindahan dito na malapit? Ang kukuya ko kung akong ibarakan, hindi ako lang dalaga na mag-utang. Duman, ay silahan na dalukol may kwarta. Kung may kwarta, hindi pala makawas. Kisarang dito ako. Hindi daw, nasa lubong namin si Lola. Nangumutang daw siya ng kape, asukal, lapay, hindi alam. Kaya sila utang, Lola. Siguro dati na kami pinutang doon. Ha? Hindi po kayo pinautang. Dahil ako pinapahulog. Iyan ka lang pahulog. Hindi po, Lola. Ito na lang. Bilhin na lang tayo nung kailangan nyo. May tindahan po doon. Duman. Mayroon po doon. Pag bibili kayo doon, tara Lola, bilhin na lang tayo. Sige po, saan po ba yun? Ay, yun. Kasi, ulit na dito ko. Okay lang po, okay lang. May pupuntahan po kami, pero napagkita po namin kayo naglalakad. Aray, yun. Okay lang po. Sige po Lola, tara po. Ilang taon ka na, Tabi? Minaw ko na lang, kuya. Di pa mang bumenta, di pa. 90. Labi na. Ay, lampas na. Lampas na palang 90 mga ka-wild si Lola. Hindi, napanood ko yung vlog mo, okay? Salamat po kuya ha. Buti po, sinusuportahan nyo kami. Maraming salamat po. Viewer pala si Kuya. Napanood ko yung vlog mo, napanood. Oo, yung vlog nila yun sa kay Kuya nito iba. Oo, kayo nito, ikibaya tapos dito, yung baby nagawa kayong bahay, saan parte yun? Yan lang po yun sa Bagong Bayan. Bagong Bayan. Yung matandang dalawa. Yung dalawang matata. Hindi, yung may matandang dalawa. Dito nga yata yung pinagawa niyong bahay. Dalawa. May matandang dalawa. Ay, ano po yun? Sa house niya po. Yung dalawa pong nasa bundok. Nandito po yun sa... Oo. May batang bro dalawa. Oo. Mm. Kami dala pala ito mga kawain si Lola sa kanila kasi yung mga anak niya, bihira daw dumalaw at hindi niya daw alam kung ilan pa yung buhay sa mga anak ni Lola. Oo. Matagal na daw sila hindi nakikita. At yan si Lola, madalas lang pala siya ay... Sa Manila, para na akong ati. Ayan. Sige Lola, tara po. Kabulisan ko yan. Pinayagan kami ni Lolang samahan siya patungo sa bahay niya. Maliit at mabagal pa rin ang bawat hakbang niya. At sa tahimik na daan, naririnig ko ang bawat buntong hininga niya. Mahina, pero ramdam ang bigat. Mula sa simentadong kalsada, lumipat kami sa maliit na daanan na parang si Lola na lang ang gumagamit. Sabihin po, maaga pa kayong buwaba. Lola, Iyo po. ayan, maaga pa palang buwaba si Lola para mangutang sa tindahan. Kaya lang, hindi naman siya pinautang. Tumabalik sana si Lola nang walang dala. Gutom. Abot na lang nada sa lubong natin mga kawal. Na totoo, may pupuntahan talaga sana kami kay Bukyo. Kaya lang nadaanan namin si Lola, kaya kinamusta mo namin. Samahan natin siya mga kawal dito. Dumaan kami sa makipot na sapa paakyat sa bundok. Ang tubig ay malinaw at malamig, marahang dumadaloy sa gitna ng mga lumang bato. Bawat hakbang ni Lola ay mabagal, maingat siyang tumatawid habang hawak ang kanyang tungkod. Minsan, humihinto si Lola, humihinga ng malalim. Waring ninanamnam ang simoy ng hangin at ang tanawin sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinasabayan ang mabagal na hakbang ni Lola. Habang papalapit kami sa kanyang bahay, mas lumalamig ang hangin, mas nagiging tahimik ang paligid. Wala na kaming ibang naririnig kundi ang aming sariling paghinga.
Sa wakas, narating namin ang simpleng bahay ni Lola. Nakatayo ito sa gilid ng bundok na palilibutan ng mga tandang puno at mga damong yumayabong sa bakuran. Ang bubong ay yari sa lumang nipa at ang dingding ay gawa sa kahoy na kinupas na ng panahon. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga ibon at ang marahang iip ng hangin ang naririnig. Kaya mapapatanong ka na lang talaga kung paano nagagawang mabuhay dito ni Lola ng mag-isa. Nang araw ding iyon, binalikan namin si Lola. Dala ang ilang groceries na siya mismo ang nag-request. Mabibigat ang mga supot na bitbit namin. May bigas, dilata, kape, asukal at ilang piraso ng gulay at tinapay. Alam naming malayo ang bayan mula sa kanyang bahay sa bundok kaya gusto namin siguraduhin na may sapat siyang makakain sa mga susunod na araw. Ay, naroon na. Di man. Ito na namin. Bumalik po kami. Okay. Hindi na mga akang. Opo. Ay, ayaw po namin magahanpat. Para buhay grocery. Dami na magayon na kuya. Ay, okay lang po. Ito naman po. Ano sa tingin niyo ito, Lola? Tanggalin natin yung... Kasi Lola, nagbalik agad kami dahil naiisip ka namin. Sabi ko, pag bukas pa makakailangan ni Lola ngayon. Ay, wala pa man akong kaunon. Ay, gwa pa man. Pero maganda na ngayon at baka bukas malimutan. Ina po. Tingnan mo Lola kung anong laman. Ano, bukas na. Ay. Hihima. Ha? Tawarin kita. Bakit naman po? Salamat. Ayan. May taki pa ito Lola. Ganito talaga binili naming biskwit para may mga gusto kang gamit na ilagay dyan. May palilagayan ka. Ano po? Ano? Dami na. Bugos ako. Ayan. Ano po? Mga pang-ulam naman yan Lola. Bigas, saka pang-ulam. Para kahit umulan na umulan Lola, may pagkain kayo dito. Kaya man ako na alian kasi lolo mag-aap. Ayan. Opo. Lagi ako na alian basta kadikit na sa. Ayan. Opo. Paglakaw na nga ang maluya. Yung may paglalakad na lang talaga mahirap. Mahirap naman. Para hindi po kayo lagi magbaba. Kaya dumalagdala kami ng pagkain para sa inyo. Kaya lalakaw ako maraing ura. Opo. Kayo pala Lola, Lola, 96. 96 years old na. Sabi po nung kamag-anak nyo na nakausap namin. Kayo pa, 4 na taon na lang, 100 taon na kayo. May mga kakapira na ng 100,000. Opo. Alam niyo yung Lola, yung sabi ng pag naka 100 taong gulang kayo, magkakaroon daw kayo ng 100,000. Kaya magkakaroon kayo Lola ng pagpapala sa pag nag-abot na kayo 100. Para ako nalilibot na diyan. Nahihilo na po kayo. Ayan. Di ko na naiintindihan ang gabot na kuya. Ayun, opo. Galing po ito dun sa aming sponsor na si Lori Bob. Ano pong gusto niyo sabihin? Tapos yung natira po, Lola, para may bibilhin pa kayo, mabilihin ninyo. Yan ang bigay ka na. Hindi po, nasa ibang bansa po, Lola. Sponsor namin na ibigay doon namin sa mga nangangailangan. Ano pong gusto niyo sabihin? Andito po siya. Ang gustong sabihin ko, ay kasabi ko sa naiingin, salamat na sa Ayan. inyo. Saka sa kanya po. Ako na unawaan do. Ayun po. Naintindihan po namin Lola kasi marami pong tao talaga ngayon nang nagtitios o naghihirap dahil sa kalagayan po ng buhay ngayon. Lalo na po sa inyo, matanda ka na. Wala na po yung mister nyo. Tapos mag-isa po kayo. Ako duman. Tapos ang layo pa ng nilalakad nyo. Kung napasiring ko rin, ang gusto ko kasakay ako na para Lakaw. lamang ako pipasarakan. Hindi ka man lang po pinapasakay. Dahil, Naya. ako mapayad na ako. Kuya. Iniisip po siguro nila nanay. Iniisip siguro nila hindi man kayo magbabayad. Maabala lang sila. Ano po? Hindi pala kayo pinapasakay po. Gusto Iniisip. Ayun.
Sabi mga kawal ni Lola, kita, basta minsan ikaw daw, ang kisitin mo, tao. kapag gusto niya masumakay tricycle, kaya lang hindi siya pinaparahan kasi ang iniisip sa kanya, hindi siya magbabayad. Kaya napapagod daw siya sa paglalakad. Kuya. Pero ang totoo, may pamayad man daw sana siya. Pero kanina, ang dami po nilakad nyo kanina, Lola, ano? Kasuba ko na. Aw. Layo. Bisis. Halos, Halian ano ako yun mga kawal? malay dyan. Pagyan ko sa dulo. Opo. Halian ako malay. Malay niya, tinggo sa ko inagsaklulo. Ba't ka po nawala ng malay? Na, dismayo ako. Anis bayo, nahimatay po kayo. Sa sobrang init o pagod? Pagod yan. Pagod. Ayun. Saan kayo, Lola, pinanganak, lumaki? Sa Bicol ako, aram ko, sa Bicol ako. Ayo po, sa Bicol. Po, Sa Pilar pala. Pilar sa Rosogon. po. Ayan. Kaya pala Bicolana kayo, Bicolana. Dumanag. Matagal na po kayo, Lolang, hindi nakakauwi sa Sorsogon. Ay, matagal na. Di ako nakauwi duman. Gusto mo bang bumalik doon? Gusto mong bumalik? Dahil ko nga ni aram na sugurang ko. Ang gurang nyo po ay pagulang nyo. Siguro, Kung magawara na. kung buhay, hindi nyo na alam kung buhay pa sila o patay na. Opo. Ang bubong nyo, ano? Ang kortekan sa kumbahay. O yan, nagkatarambak sa mga gamit ko.